ating Spokes Hour. Nung isang araw lamang po ay nag-State of the Nation address itong ating si Tatay Trump. At si Tatay Trump, kung napansin nyo, maraming sinabi, maraming mga nashock sa mga pinagsasabi, pero yan naman talaga ay mga bagay-bagay na pinangako niya nung eleksyon. Kaya nga tayo, dapat sa Pilipinas, no, pag tayo ay sinusuri ang performance ng ating mga politiko, ang dapat nating tignan, ano ba yung pangako nila nung eleksyon, ano ang mga nagawa nila matapos sila mahalala sa ating opisina, sa kanilang opisina. At syempre, nangunguna pa rin ang pangako na 20 pesos na kilo ni Marcos Jr. na hanggang ngayon ay walang katuparan. So maganda dyan sa nakita natin sa speech ni Trump. Sinabi niya, nung ako'y makampanya, itong gagawin ko, 1, 2, 3, 4, 5. Anong ginawa ko matapos ako manumpa bilang Pangulo at saka sa unang linggo ng aking trabaho, 1, 2, 3, 4, 5. So malinaw na nag-deliver ang American President, no, doon sa kanyang mga pangako sa kampanya. Pero may napansin ba kayo? Walang mention about West Philippine Sea, about South China Sea, about Taiwan. Ibig sabihin, wala sa radar ng pag-iisip ng US President itong posibleng pagkakagulo dahil nga sa South China Sea at saka sa Taiwan. At dahil wala sa radar yan ni Presidente Trump, ibig sabihin na wala na talaga na importansya si Marcos Jr. na ginagamit ang China issue para makuha ang suporta ng Amerika. Yan naman talaga ang naging usapan nila ni President Biden. Sige, susuporta ako sa Amerika, basta suportahan nyo kami laban sa China. Pero nangyari nga, under Trump, ayaw na niya ng gera. Tatapusin niya lahat ng gera. Tatapusin niya ang gera sa Ukraine. Tatapusin niya ang gera sa Gaza. At wala akong kaduda-duda, iiwas yan sa gera dito sa Taiwan at saka sa Pilipinas. Kaya nga, walang mention ang Pilipinas, walang mention ang Taiwan, walang mention ang Taiwan pagdating sa gera. Ang mention sa China, syempre, tungkol dun sa taripa, pero ang taripa naman, hindi lang naman laban sa China yan, laban yan sa Canada, laban yan sa Mexico at laban yan sa Europa, no? Kasi sinasabi nga ni Trump, pinagsasamantalahan ng mga bansa ng daigdig ang Amerika dahil ang bababa ng taripa ng Amerika para sa kanilang mga produkto, ang tataas naman ng taripa pagdating sa pagpasok ng mga produktong Amerikano sa kanilang mga bayan-bayan. Ang punto ko lang naman, dapat matuto mga Pilipino, mga butante, na kapag ang isang kandidato ay nangako sa isang eleksyon, bantayan natin kung yung pangako pa ay nabigyan ng katuparan at isa sa forum para sagutin yan kung talagang nabigyan nilang katuparan pangako nila ay yung State of the Nation Address. Makikita nyo sa Amerika, walang bonggahang mga damit na sinusuot dyan. Walang usapan tungkol sa fashion. Ang inaantay talaga yung mensahe. At saka ang mga suot ng mga kongresista dyan, normal lamang, walang espesyal na suot dyan. Tayo mga naka-long dresses, sila lahat pang trabaho lang. Kasi nga importante dyan, yung mensahe at hindi yung suot na mga dumadalo sa State of the Nation Address. Pero ngayon, ang pag-usapan natin ay itong latest survey. Bago itong company neto, wala akong masyadong alam dito sa company neto, pero tingin ko naman ay napapansin nyo rin itong WRM. Anong noteworthy dito sa WRM survey? Abay, napakataas pa rin ni Inday Sara bilang ang most favored na iboboto ng ating mga taong bayan kung ngayon ang eleksyon para sa presidente. Halos 10% ang kanyang agwat sa pinakamalapit niyang katunggali na si Raffy Tulfo. 29% ng mga Pilipino ay boboto kay Inday Sara kung presidente, kung merong eleksyon para sa presidente ngayon. 19% lamang ang boboto kay Raffy Tulfo, Leni Robredo 12% at Grace Poe 4%. Manny Pacquiao 3%. Ibig sabihin, pagkatapos ang lahat ng putik na binato nila kay Inday Sara, nakatayo pa rin si Inday Sara at siya pa rin ang pinaka napupusuan ng ating mga kababayan para maging susunod na presidente. Ang tanong, kinakailangan pa ba tayo mag-antay hanggang 2028? Yan ang aabangan natin. Pagdating sa mga issue na nais na makita ng mga butante sa mga tumatakbo sa Senado, naku, nakakataba ng puso dahil bilang nagsulong ng universal healthcare, talagang ang pangunahing gusto na makita ng ating mga butante, ibalik ang subsidiya sa PhilHealth. Kasi kaya naman natin isinibata sa universal healthcare law na yan para nga wala nang Pilipinong mamatay na dahil lamang sa kahirapan. Papasalamat tayo muli sa Korte Suprema dahil yung mga tanong ng ating Korte Suprema doon sa bakit ginagastos ang PhilHealth sa mga infrastrukturang proyekto na lalong-lalo na mga infrastructure projects na meron ng pondo. Di ba? Yung isang pondo na meron na palang
pondo galing sa Korean agency, no? Bakit linagyan pa ng pondo galing sa PhilHealth? Nandiyan din yung tanong na, ano ka ba, abogado ka ba ng PhilHealth o ikaw ba ay taga-COA? At syempre, yung isang warning ng isang justice na baka kinakailangan magkaroon ng reorganization na sa board of directors ng PhilHealth. Matagal ko na po sinasabi yan na dapat talaga baguhin na lahat ng komposisyon ng PhilHealth at maglagay talaga dyan ng mga nakakaintindi kung ano talaga ang nais mangyari ng batas na Universal Healthcare Law. Yan po ay magbigay ng libreng gamot at libreng paggamot, hindi po yan insurance scheme. Hindi po tayo aasa sa contribution para makabigay ng mga benepisyo sa taong bayan kung hindi talagang tutustusan natin yan ng pera ng taong bayan dahil gaya nga sabi ni Justice Ami Javier, talaga naman pong health is non-negotiable. Yan po talaga ay obligasyon ng Estado na gawin ng lahat para magkaroon ng mabuting kalusugan ang ating mga kababayan. Bukod pa rito, ang survey nagpapakita na ito po 43% ng ating mga botante ay tutul sa pagtanggal sa pwesto ni Inday Sara Duterte at only 25% ang nagsasabi na sila'y sumusuporta. Yung balanse, siyempre, wala pang When it's gotta be this clean, it's gotta be you. Uni-Oil. Posisyon. So nakikita natin na mayorya pa rin dun sa nakakaalam ng enough dun sa issue ay nagsasabi halos kalahati tutol sila sa pagtanggal kay Inday Sara Duterte. So ang tanong, makikinig ba ang mga politiko? No? Well, tignan natin. No? Kasi ang mga politiko naman, ang papel nila ay tagagawa ng pantaon ng budget. No? Talagang malalaman natin kung susunod ng mga politiko kung papayag na naman sila o kung magpapasa na naman sila ng zero budget para sa PhilHealth. Yan naman po ang problema kasi ginagawa ang pantaon ng budget matapos ng eleksyon. No? So baka mamaya mangangako na naman tapos ang gagawin nila zero na naman ng PhilHealth at patataasin nila ang kanilang budget para sa kanilang mga sarili. No? At syempre dahil 43% as against 25% ang tutul sa pagtanggal kay BP Sara, alam na natin, mensahe yan sa mga tumatakbong senador. Kaya nga lahat sila iwas pusoy sa issue ng Inday Sara Duterte's impeachment. Pero alam nyo na kapag kayo ay sumuway doon sa sentimiento ng taong bayan na hindi dapat matanggal si Inday Sara Duterte, that would mean political suicide. Well, alam na naman, sana pinakikinggan nga ng politiko ang mga sentimiento ng ating kababayan sa pamamagitan ng mga surveys. Ako naman po, ang unang-unang trabaho ko talaga ay sa institute doon sa pinag-aralan ko sa Amerika na nagsimula nitong survey technique. No? Ang itong surveys pong ito ay nagsimula po sa, ano ba yun? Center for, nakalimutan ko na yung pangalan ng center na nagtrabaho ko doon ng 6 na buwan. No? Pero diyan po yung nagsimula ng paggamit ng survey para makuha yung sentimiento ng taong bayan. Yan po ay sa University of Michigan. No? Yan naman po ay nakabase sa siyensya, kaya miski kakaunti lang yung universe, basta random talagang nakukuha nila, nakukuha naman nila talaga ang sentimiento ng taong bayan. At nakikita naman po talaga natin yan. Yung galit ng taong bayan sa pagtanggal ng budget para sa PhilHealth, nakikita natin yan hindi lang sa internet, sa Facebook, kundi pa rin sa mainstream media, sa mga komentaryo ng mga mainstream media. No? At saka syempre, yung iba pang concern ng botante, lalong-lalo na yung concern sa patuloy na pagtaas ng presyo, yan po kasi malapit sa sikmura. No? Kaya nga po dapat ang panahon ng Kongreso igugol para magkaroon ng solusyon doon sa mataas na presyo ng bilihin. Ano bang solusyon dyan? Well, ang sabi talaga ng mga ekonomista, gaya ni Dr. Batu, no, na isang dalubhasa na Pilipinong profesor ng economics sa Canada, kinakailangan talaga addressin natin yung supply side inflation. Ibig sabihin, yung taas ng bilihin ay nanggagaling sa supply, yung kakulangan ng supply at hindi sa demand. Ibig sabihin, dahil tayo isang agrikulturang bayan, kinakailangan talaga mapataas natin ang produksyon ng ating mga magsasaka at yung ibang manggagawa sa agrikulturang sektor para bumaba ang presyo ng pagkain. Dahil yan talaga ang nangungunang dahilan para tumaas ang presyo ng mga bilihin. Siyempre, nandyan din yung presyo ng gasolina.
Tayo naman talaga, tayo dependent sa import, kinakailangan talaga ang Pilipinas, wala nang pakialam sa mga sanctions. Kasi ngayon, ang bansang India, ang China, ang Turkey, nakakakuha sila ng mas murang langis sa Russia. Tayo, hindi tayo kumukuha dahil nga merong international sanctions laban sa Russia. Pero yung tatlong bansang yun, wala silang pakialam dahil alam nila na kapag sila ay kumuha ng mas murang langis, mas bababa ang presyo ng mga bilihin. Kaya nga pati sa Amerika ngayon, napakataas ang presyo ng bilihin talaga naman. No? Talaga naman pong ako'y nasa-shock. Nung hindi ako'y nasa Amerika noong July at pumunta ako ng grocery ron, na-shock ako kasi talagang parang doble ang mga presyo ng bilihin sa Amerika compared do sa isang taon lamang ang nakalipas mula nung huli ako nasa Amerika. No? Talagang nasa-shocking ako, lalo na yung presyo ng itlog ngayon sa Amerika. No? Talagang grabe yung pagtaas dahil nga tinamaan sila ng bird flu. Pero ang ating mensahe ngayong gabi, ang surveys po dapat nagpapadala ng mensahe sa mga politiko. Tigil na po ang korupsyon. Tigil na po ang pamumulitika. Ayaw po ng tao ng pamumulitika. Yung mga hearings nyo, yan ay para humanap ng solusyon sa mataas na presyo ng bilihin. Yung mga ginagawa nyo sa budget, itigil na yan pagtataas ng mga budget para sa inyong mga sarili. Ibalik ang pondo para sa kalusugan ng lahat ng Pilipino. Nang sa ganon, makamit natin ang ninanais natin, ng ating sinulong, ang universal healthcare, na wala ng Pilipinong mamamatay dahil lamang sa kahirapan. Well, titignan natin kung magbibingi-bingihan na naman at magbubulag-bulagan ang mga nakapwesto sa gobyerno dahil alam naman natin, pag napuno na ang salop, tsugi ang aabutin ng mga taong gobyerno. Ang tanong, tsugiin na ba natin sila? Kayo lang po ang makapagsasagot niyan. Maraming salamat.